buwa ka ng Genemis na ito. Nuknuka ng kademonyuhan. Alam mo, Senator Amy Marcos, ang kapatid mo. Simula pa lang nung nakilala yan, si Lisa ay nakikabahagi na ng kademonyuhan itong babaeng ito. You have to do your part, Senator Amy. Lumuhod ka kay Pangulong Duterte noong time na yon na huwag isama sa narco list ang iyong kapatid. Kasi baka magbago pa or kakausapin mo na huwag nang magpupulburonit. Pero hanggang sa kasalukuyan, alam mo na ang kapatid mo ay bangag. Ikaw mismo nagtanong sa akin kung si Pebbles Talakera ba ang nagdi-deliver ng pulburon kay Lisa. Malinaw pa sa sikat ng araw yan. Anak ko, yari tayo dyan. Malinaw pa sa sikat ng araw eh. Ito mga lods, para maliwanagan tayo. Mukhang ito na. Panoorin natin to ang buong video. Ito muna. Listen to this mga kababayan. Sa mga kapapasok lang po, ito po ang boses ni Bianga Zubel na Social Secretary ni Marcos Jr. na kung saan kinakausap niya si Lisa na i-hold muna ang pagpalit ng ISAF. Naku po mga lods, malinaw pa sa sikat ng araw. Kita ninyo ang sekretary ni BBM nakikausap kay Lisa Araneta Marcos. Bakit hindi si BBM ang kausapin niya? Sino ba ang presidente? Ha? Malinaw pa sa sikat ng araw. Sino ba ang presidente natin? Ito mga lods, panoorin pa natin to. Okay? Leadership during that last year, kasi naka-out na daw po ang dudukot sa mga bata at sa nanay sa Turkey. Here, mga darling. Liz, hi. Sorry to bother you, but I just got a call from Thor, and they're a bit concerned because they've gotten an order daw that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday, and there are people that are out to do some extraction. If it's possible to just keep the ISAP as is daw para hindi magulo yung extraction kasi 2 weeks pa yata or something like that. Or please call Thor. I might be saying the wrong things, but Thor needs some needs help from you. Thank you. Okay. Mga kababayan, paulit-ulit kong pinaparinig yan sa inyo. Malinaw na si Bangag Jr. ay hindi nagpapatakbo sa Pilipinas at hindi siya ang nagdesisyon kung sino ang palitan o sino ang ipapalit as ISAP chief o sa iba pang mga ahensya. Yan po, kahit ipa-forensic nila yan, ayan ang boses ni Zobel. Then, punta tayo kasi dito sila nagal-tagal kaya pinapatarget ang ulo natin. Okay, boses ni Lisa Araneta na ini-ignore nila na ayaw nilang kausapin ang bayan o sabihin man lang, eto ba ang boses ni Lisa ay, kahit i-deny niya yan, hindi ito AI. Lahat ng mga nakakilala sa kanya, ako, si Sas, lahat ng mga Sas, you know that, ang boses nila, Mother Pebbles, Talakera, alam nyo kung ito ay AI or what. So ito po ay ayaw sagutin ng AFP. Ayaw sagutin ng gobyerno na ang First Lady ni Bangag Jr. ay nakibahagi sa pag-kidnap o pag-extract sa 2 bata na nasa Turkey. Kaya kailangan malaman ng taong bayan kung gaano kademonyo ang gobyernong ginagalawan ninyo. Hindi lang panggigipit sa akin dito sa 2 bata, sa nanay na ngayon ay hinahunting nila. Dahil nga sa statement ni Sas, may hawak siya na gadget na makakapagpatunay kung gaano kademonyo si Kuting at etong ang ex niyang si Chua na kaibigan ni Lisa. Ito na ang boses ni Lisa Araneta Marcos Ahas Satanas. Hi, Louie. How are you? I'm here in Bacolod, campaigning for my hubby. Look,
with Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents na to Mila, but syempre iba pag tumawag ka. Tumawag ka, A good friend of bigaon. ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. The judge issued an order in his favor. So now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul, right? So Mila has all the documents. I won't bore you with the details, but if you could call Mila and just give it a little push. Everything's above board, don't worry. I'm very good at that. But yeah, Galing, that's no? it. So I hope to see you soon. Hi, Louie. Okay, 'di ba? Narinig niyo na 'yan ilang beses. So diyan po mga palaga, galit na galit ang gobyernong ito kaya talagang gigipitin si Maharlika. At hindi tayo uurong. Mga kababayan, ginagamit nila lahat ng resources ng gobyerno, Bureau of Immigration, DFA, DOJ. Kaya sabi ko, sino pa ang kakampi ninyo? At lahat na nag-expose dito, like me, ako, number one. Dahil sabi ko nga, ang mga bills ko ay hindi nauubusan ng battery. Mga kababayan, ito ang kailangan ninyong aksyonan na dapat ay matapos na. Ayaw pansinin ng AFP, ayaw nila magbigay ng statement, ini-ignore nila. Pero yung document natin, recently, na expose natin, mga palangga, yung document doon sa galing sa PIDEA report na si Kuting ay kabahagi o part ng pulboronic, mga kababayan, yun ay pinasinungalingan nila, pero sinupla naman sila ng mga taga-PIDEA na ito ay kasinungalingan ang kanilang pagdebunk dahil during that time, ang sinasabi ng PIDEA na wala daw sa formis na yon o sa database, in layman's term, na kung saan dapat ang mga record, okay? Ang mga record ng supposedly i-raid ay nandoon lahat. Hindi nga natuloy kasi nga inarbor ni Lisa kay Ochoa ayon sa Puting Ahas. Ito'y sinungaling ang gobyernong ito, ang PIDEA chief na nakita nyo naman ang kanyang video kung paano siya mang nakit ng tao, paano siya mang jombag, paano niya abusuhin ang kapangyarihang binigay sa kanya ni Kuting. Sabi ko nga, mga kababayan, huwag nyo nang intayin, lalagasin tayong lahat. Huwag nyo nang antayin na kayo na ang susunod na biktima na gigipitin ng gobyernong ito. Actually, araw-araw kayong ginigipit. Araw-araw kayong ginigipit sa pagtaas ng presyo, sa mga pulboronic na pakalat-kalat. Ito ngayon ang sitwasyon ninyo sa Pilipinas. Mga palangga, I am careful. Inahunting na nila ako sa Amerika. I reported them already. Okay? But you have to do something. Na itong putang inang Lisa Araneta Marcos, itong buwaka ng Genemis na ito, nuknukan ng kademonyuhan. Alam mo, Senator Amy Marcos, ang kapatid mo, simula pa lang nung nakilala yan, si Lisa ay kabahagi na ng kademonyuhan itong babaeng ito. You have to do your part, Senator Amy. Lumuhod ka kay Pangulong Duterte noong time na yon na huwag isama sa narco list ang iyong kapatid. Kasi baka magbago pa or kakausapin mo na huwag nang magpupulboronic. Pero hanggang sa kasalukuyan, alam mo na ang kapatid mo ay bangag. Ikaw mismo nagtanong sa akin kung si Pebbles Talakera ba ang nagdi-deliver ng polvoron kay Lisa. Malinaw pa sa sikat ng araw yan na sinabi mo sa akin. Alam din yan ng mga taong kapaligid mo. Kung mahal mo ang bayan, you have to speak up nang wala nang cover up if you really love our country. Itong asawa ng kapatid mo na pinapatakbo ang gobyerno na walang mandato. Kaya nagka-letse-letse at ngayon isasalang kayong lahat sa bang sa West Philippine Sea. Ito ang inaalala ko and I believe, sabi mo inaalala mo din dahil may statement ka recently. And I am talking to all of you, mga kababayan, Kongreso, Senado man,
na sana may matira pa kayong konting habag sa mga Pilipino, mga buwaka ng ina nyo. Tang-ina, araw-araw ginagahasan yung pera ng bayan. Wala kayong pakialam. Ang pera binibili nyo ng mga bahay sa Paris, pinagbabayad nyo sa mga Jubetski ninyo. Mga kababayan, tama na, sobra na. Ito naman yung mga dating nagsalita, mga dilawan, nasaan kayo ngayon? This is not about me or anong ang political affiliation ko. Wala, hindi ako politiko. I am doing this for you, even you are dilawan. Ang ingay nyo noon na si Kuting ay bangag-bangag-bangag. Adyan si Nikki Coseteng, nagsalita na, dating senador, nagsasalita at ongoing ang kanyang fight against this Bangag Jr. Anong ginagawa nyo? Ayaw nyo tong pag-usapan? Narinig nyo na ang boses ni Lisa? Dahil galit kayo sa akin? O hindi nyo gusto ang alindog ko? This is not